Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, meron tayo mga pag-uusapan na posts at videos. Nagkakalkal ako ng mga pinasa sa akin, ano. Kung ano yung kaya may topic tayong luma na post na at ano, 'di ba? Nakakalkal. Pero unahin natin 'to. Ito yung sa Sona kahapon. Nating kampiyon si PNP Chief Nick Torra. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon si PNP Chief Nick Torra. Nakakaasar, no? Nakakaasar panoorin. Tapos ito bang ano, ito pa isang video. Oh, lagyan nga natin ng sounds to. Sabi ko sa inyo eh, sunod-sunod ang ano niyan eh. Sunod-sunod ang sa kapabayaan ni Baste. Sunod-sunod ang ano niyan, publicity niyan. Maniwala kayo sa akin. Ano tayo? Sound tayo. So, yung pagwawala ng humanity natin, indication yan, tatawagin kang unggoy. Di ba? Hindi lang naman ako dahil ba maitim ako? Di ba? Pare-pare tayong Pilipino. Marami pang kasing itim ko na Pilipino. So, lahat kami unggoy. Yun ang medyo pinapalagan ko talaga. Dahil nawawala ang humanity ng ating mga kababayan. Hindi po pwede yan. Hindi porke ikaw ay nasa puder, pwede mong gawin ang gusto mong gawin na pambubuli sa mga mas maliliit sa'yo. Oh! Hindi po pwede yan. Okay? So, again, we stood up to the bully ran away. Yun lang yun. And this is not the first time that the bully ran away. Lahat naman ng bullies, ganyan naman eh. May mga bullies yan na pag tinanong na nga, pinaupo mo na at tinanong mo na ng diretso, ito ba ginawa mo? I-deny na. Matapang lang habang sinasabi at nagbibigay ng order. Okay? So, again, sarado ko na yung chapter na yan. Hindi natin papayagan yung mga bully na maghari-harian sa needs natin. Kasi hindi lang naman ako binubuli niya ang mga kasamahan ko, binubuli niya rin ang mga kapareho ko ng mga maiitim. Kaya nga, ito yung sinabi ko eh. Kahit kailan talaga, hindi wise yung daldal ka ng daldal na hindi mo alam mo okay na sana yung ano eh, yung patay ko muna yung sound okay na sana yung narrative dati na api sila, 'di ba? Api sila ng dahil nga 'di ba si President Duterte ay nahuli, no? Kawawa naman si President Duterte na nasa ICC ngayon nakulong. Okay na yun eh. Tapos yung ano itong nangyari. So, naghamon. Actually, ayaw tanggapin ng ano dahil sinabi na nga ni Baste hindi naman daw siya naghamon eh. Tinanggi niya ng bandang huli. Pero naghamon. 'Di ba naghamon okay na sana eh. Yung flow ng ano ng istorya. Yung teleserye o isang drama na pelikula na papanood natin. Okay na nasa pabor na sa mga Duterte eh. Kasi nga 'di ba, yun nga inuulit ko ha, nahuli si President Duterte, 'di ba? Nakakaawa naman. Parang ang dating kinayan-kayanan siya ng BBM administration. Siya ay dinala sa dahig, nililitis, kawawa naman si Tatay Digong. Then itong anak niya, maganda na istorya eh. Umaano na eh, parang nilalabanan itong taong to na supposed to be nang huli kay Duterte. Maganda na yung istorya, nagkakaroon na ng parang kumbaga sa teleserye, bumabawi na yung bida. May chance na para makaganti na dito. 'Di ba? Kasi yung tatay niya ano, actually kung pinatulan niya, yung legal na yung pagsuntukan nila eh. Hindi ko makikita na yun ay pwede siyang kasuhan.
legal niya nang masusuntok si Torre talaga nun. Dahil yun naman talaga ang inaabangan ng mga tao eh. Ang daming kupal na kupal kasi dito. Diyan sa PNP na yan. At si Duterte na yung pag-asa, si Baste na ang pag-asa. Ay ang problem, sa di malaman dahilan, no, nung nagbitaw siya ng salita, hindi natupad, tapos nauwi sa kung ano-anong dahilan na napag-usapan naman natin kahapon na kaya naman talagang anuhin, kaya naman talaga niyang harapin sa ayaw at sa gusto ni Torre. Haharap talaga siya dapat doon kung gugustuhin niya. 'Di ba? Kahit na anong sabihin niyo pa na pinirmahan yung travel authority, kaya niya nang gawin eh. Mabubuo na eh. Ano na yung climax ng istorya eh. Finally, kumbaga kung manonood kayo ng ng pelikula ni FPJ, ito na yung time na makakaganti na sa kontrabida eh. Ang nangyari, 'di ba? Hindi yung inaasahan ang nangyari. Yung ating bida ay umiwas. Ayoko sabihin tumakbo, 'di ba? Umiwas. At nung umiwas ang bida natin, yung drama tuloy napunta na sa kanya. Kinakapitalize na ngayon ni Torre yung drama na dati nasa Duterte. Ngayon, ang lumabas ngayon, si Baste na yung kontrabida, wala na, yung narrative na nabasag na, di ba? Sayang. Sayang na yung aping-api na di ba? Tapos ngayon, nagdadrama. Ako, habang pinapanood ko naman ito, oo nga naman, bakit nga naman sinabihan ni Baste to na unggoy? 'Di ba? Bad nga naman 'yun. Magkakaroon ngayon ng realization sa mga tao na oo nga naman kasi hindi umiwas si Baste tapos ito ngayon, 'di ba? Ang pinapalabas ngayon siya yung na-bully. Sayang eh. Kaya alam nyo, kung may madidismaya kayo, okay lang naman yan. Huwag nyo itago sa sarili nyo na nadismaya kayo kay Baste. 'Di ba? Totoo naman na nakakadismaya yon. Kasi kung ang iniisip niya, kung ang iniisip ni Baste, importante kayong mga tao, 'di ba? Siya yung ngayon yung pinaka leader nyo ngayon dahil nakakulong si President Duterte, 'di ba? Inaasahan na siya yung magtatanggol. Hindi nga nangyari. 'Di ba? Yung mga tao niya yung nagtatanggol sa kanya na supposed to be siya yung gagawa nun. Sa di malamang dahilan, kayo naman, hindi ko naman naintindihan kung bakit naintindihan nyo bigla si Baste na umalis. Na kung iisipin nyo naman, kaya namang hindi tumuloy ni Duterte kung gugustuhin niya, ni Baste. 'Di ba? Kasi nga, sinaksak sa utak nyo, just imagine, no? Sorry kasi na-frustrate ako kahapon, hindi naiintindihan ng iba na yung travel authority ay choice ni Baste yun kung susundin niya yun o hindi. Na para bang sinisisi. Sinisisi kila John B. Cremulya na pinirmahan yung travel authority. Na kahit pirmahan yun, kung hindi niya naman gagamitin yun, wala rin yun. Walang bearing yun. Di ba? Hindi ko alam bakit binibidan yung travel authority na tututusin walang bearing yun. Ano naman ngayon kung nagpaalam ka na aalis ka na? Pwede mo naman i-cancel yun. Para mas lalong napahiya tong mga to, di ba? Anyway, uulit na naman tayo Ulit na naman tayo doon sa di ba? Hindi po pwede yan. So again, sarado na natin yan, kalimutan na natin at wala namang totoo sa kanya mga sinasabi. Puro na lang hanggang diyan na lang. Ito yung dapat yung panghinayangan. Nagkaroon ng opportunity si General Torre na i-close na yung chapter na yan. Sinong talo? Kayo. 'Di ba? Kasi pinalabas si General Torre na ginawa niya ang lahat. Ayaw humarap ng idol nyo. Yun. Naiintindihan nyo na ako? Hindi ko naman kinakampihan to Nagiging objective lang ako.
Kung hindi ba naman, kung talagang naging true si Baste do sa words niya, suntongin kita, pinalagan siya, o tara. Abay, baka baste ako ngayon. 'Di ba? Kasi ako audience lang naman ako, tinitingnan ko kung sino sa kanila yung yung may credibility 'Di ba? Dapat ganun tayo. Hindi kung sino yung idol natin, yung credibility. Kahit ba naman natin idol yan kung talagang wala talaga Huwag natin ipilit. 'Di ba? Kasi diyan magi-start yung habit na yan. Diyan magi-start na bumagsak ang Pilipinas Yung susuporta tayo kahit alam na natin na nagkamali na. 'Di ba? Tsaka tandaan nyo, ayokong gamitin, nagagamit ko minsan pero iniiwasan kong gamitin yung word na DDS Kasi alam nyo, hindi ako naniniwala na tanga ang mga DDS. Ang tanga, Pilipino. Kasi Pilipino rin yan Actually, nung hindi pa naman nagiging presidente si DDS, yan din yung mga sumuporta kay Pinoy noon Karamihan sa mga yan. Itanggi nyo. Yung nakaramdam ng pag-asa kay Pinoy dati no naging presidente, kayo din yun 'Di ba? Yung nagpatalsik kay kay Erap, nag-people power kay Erap noon, kayo din yan 'Di ba? Nadadala lang tayo sa drama, madrama kasi yung pagpapatalsik kay Erap, kaya ang kontrabida noon si Erap dati, 'di ba? Hanggang sa dumating na yung namatay si Cory Aquino, na utak teleserye tayo doon. 'Di ba? Binoto natin si Pinoy, mga Pinoy yun Wala pa si Duterte noon Hanggang sa dumating si Duterte na kayo pa rin yun. Hindi ako naniniwala na DDS, tumubo na lang kayo bigla sa lupa. Mga DDS, hindi. Kayo yung mga sumuporta sa mga naging kalaban din ni Duterte dati noon. Na naiintindihan ko din naman kasi masyado ng trapo kasi noon Kung bakit nyo minahal si Duterte noon, masyado na kasing trapo talaga noon. Puro drama na lang. Lalo na yung mga dilaw. Isa rin yun sa ayaw ko sa dilaw dati noon Sa mga dilawan noon. Ang hilig nilang i-recognize yung kabayanihan ni Ninoy. Alam mo yun, nabubuhay sila sa drama. 'Di ba? Nabubuhay lagi sila sa iyakan, sa kabayanihan, 'di ba? Nung dumating si Duterte kasi ibang-iba. Hindi siya yung talagang trapo ang datingan nun. Kahit bastos ang bunganga, nakikita ng tao na ibang-iba talaga to. Kumbaga sawa na kasi yung tao sa traditional na politician dati nun Kaya ngayon, si Duterte ang nanalo. Choice pa rin ng Pilipino yun Tapos ngayon, kay BBM naman, yung mga bumoto din kay Duterte, bumoto din kay BBM yun Kaya, wala ka talagang masasabi na pure DDS talaga. Lahat yan ay nanggaling sa sa iba-ibang sinuportahan na naghahanap din lang naman ng katotohanan yan or naghahanap ng tagapagligtas. 'Di ba? Yun Kaya yun. Kaya yung drama ngayon, nasa panig na ni Tory ngayon. Pinabayaan ni Baste 'Di ba? Kasi isa sa mga sakit ng mga Duterte talaga, hindi nag-iisip ng sasabihin. Yun ang number one nilang problema. Hindi makontrol ang bibig. Kahit si President Duterte dati, may mga nasasabi siya na hindi dapat sabihin. Yun ang nangyari. Yung ginawa ni Baste na yan, sa sobrang daldal niya, napasubo siya. Tapos hindi niya pala kayang panindigan. 'Di ba? Nung huli na ang lahat, nung bumanat na siya na, hindi ako available ng Sunday, Tuesday, wala na, nag-prepare na ng ring yung tao Saka mo lang sasabihin na ganun. Ano yun, lahat i-atras na nila, nakapagpakalat na ng propaganda.
'Di ba? At huwag niyo sisisihin na wala pa namang approval, nag-ano yan eh, nag-prepare, wala namang agreement eh. Hindi, diskarte niya yun eh. Diskarte niya yun. Wala kayong magagawa doon. Ang magagawa sana ni Duterte noon, ura-urada para maganda ang laban nyo, that time na kinasahan ni Torre, tapos sinabing linggo, ura-urada hindi pwede sa linggo. I-reset natin yung kasi may lakad ako ng linggo eh. 'Di ba? Hindi na 'yung nagdaldal pa na drug follicle test. 'Di ba? Hindi naman kita hinamon. May pa-charity pa. 'Di ba? Ang daming dinaldal instead na sinabi niya agad na may lakad siya ng linggo at sa Tuesday siya available. Sinabi niya lang doon yung nagpe-prepare na ng ng ring. 'Di ba? Yan ang naging problema. Hindi kasi napag-iisipan ng sinasabi. Ngayon, natsambahan kayo. Di wala na. Di ba? Siguro siya. Again, iwanan natin siya. Pabayaan na lang natin siya sa sarili niyang mundo. Di ba? Wala na. Kada daldal na, kahit pa sabihin nyo magseryoso na si Basti dyan, wala na, hindi na kakagatin yan. Na-earn na ni Toring tumanggi eh. Kasi sa mata ng karamihan, katulad ko, sa mata ng karamihan, ginawa niya na yung dapat niyang gawin para harapin si Basti eh. Si Basti lang talaga umiwas. Yun ang naging narrative ngayon. Kaya ngayong hahabol-habol siya, tibag na yung credibility niya. Sayang. Yun ang pilit kong pinapaunawa sa inyo. Nasayang. Di sana kung pinatulan yun. Ako naniniwala naman ako. Tulad sinabi ko kahapon din, naniniwala naman ako na na matatalo to eh. Matanda na yan eh. Bata lang si Basti, di ba? Hindi na rin ganun, sinabing nga rin ito rin, hindi rin ganun kalakas yung suntok niya na eh. Matatalo to. Ang problema nga, hindi tinake yung opportunity. Hindi ko alam ano ba dahilan nun. Ayoko naman sabihin na duwag, baka ma-offend na naman kayo. Ano ba ang naging dahilan nun at iniwasan niya to? Dahil yung sa pamilya niya? Hindi ba maipagpapaliban yun? Kung reputasyon mo na yung nakataya at yung pagmamahal ng tao sa yung nakataya, mas may importante pa ba doon? 'Di ba? Kung siyempre sabi na mas importante kasi pamilya niya yun eh. O edi sana inasikaso niya yung rescheduling niyan. Hindi kung kailan nagpe-prepare na doon sa kanya sasabihin na hindi siya pwede ng Sunday. Kinokontak din siya ng mga ng para sa panig niya, ayaw niya rin magsalita. Ng mga reporter, 'di ba? Anyway, Salamat din, Alfred. Thank you very much, sir. And last question from Ms. Marlene Padiernos of Teleradyo, ma'am. Hi sir, good morning po. Sir, last year nagbalantang lahat doon sa lumabas na deepfake video bigla ni Pangulo. Hours before yung SONA. Kamusta po monitoring ngayon? At if ever po na magkaroon ulit ng ganitong incident, ano po yung action po? iba na tong iba na yung sinasabi. So yan lang muna ang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.